Isa na namang araw na punong-puno ng discovery, culture at syempre, food trip experience. Saan nga ba tayo pupunta? Ako po si Rian Ramos and all you need to ask is, where in Manila? Sabi nga nila, the best way to get to know a city is by immersing yourself with its food. At sa sobrang diverse ng food scene dito sa Manila, talaga namang there's always something new to discover araw-araw. Nandito tayo ngayon sa Carriedo Street sa Quiapo dahil meron akong food craving na kailangan ko na talagang isatisfy. Yes. Dahil ilang araw na akong natatakam simula nang makita ko ang post na to sa social media. It's a festival of cheese, toppings, and a generous amount of meat. Walang iba kung hindi ang viral overload hotdog sandwich ni Neneng B. Easy peasy lang mapuntahan at mahanap ang prinsesa ng overload hotdog sandwich ng Maynila. Sakay lang kayo sa Line 1 ng LRT at pagbaba nyo sa Carriedo Station, makikita kagad ang walang kasing habang pila na ito ng hungry Manileños. Anong ulam? Neneng B in where in Manila? I'm your fan! Ano naging reaction mo nung naging super viral ka sa TikTok? Nagulat po, nung una medyo kinakabahan po. Paano mo naisip na gusto mo mag-business ng ganito kaaga? Para po makapagbayad na po ako ng mga tuition fee ko po sa mga gastusin po sa bahay. Pansariling gastos ko rin po kapag may gusto pong bilhin. Sobra namang responsable nito. Sa sobrang haba ng pila, there's no doubt in my mind na panalong-panalo sa panlasa ng mga Manileño ang overload hotdog sandwich na ito. Kaya naman wag na nating patagalin pa ang aking craving. Salamat. Control. Meron pa. Hey guys, this is it. I just met Neneng B and I'm gonna finally eat the hotdog sandwich. Cheers! Wala nang pa-sweet na kagat dito. Yung nakagat ko may ganon. May konting crunch na. Very savory at saka perfect din yung keso na ginagamit nila dito dahil may konting tamis, may asim from the ketchup. At syempre, to add konting freshness, merong lettuce dyan sa ilalim. Kompleto talaga. Feeling ko kaya kong kumain ng 3 ganito. Crunchy. Ha? Mahirap ba yung ginagawa mo, yung gano'n? Sakto lang po. Subukan mo yan, Ri. Uy! Yan, pasubok mo kay Ri. Ayan, para makatulong naman ako sa pagsaserve dahil ang daming nakapila. Wow! Ang galing ha. Pwede ka na rito. Ayan na ba? Ayan na ba? Neneng, Grabe, parang 3/4 ng cheese yung naubos doon sa 3 sandwich lang. Ganon talaga ka-overloaded yung mga sandwich na dito. Kaya worth the visit talaga. Neneng B, so ano? Pasado ba si Rian? Opo, pasado po. Pwede na ba siyang Pwede na po. tumulong? Ay, pwede ka na. Ay, okay. Bye, we're in Manila. May bago na po akong trabaho. Bye-bye! From one food royalty to another, dayuhin naman natin ang reyna ng ube halaya ng Sampaloc. Nandito tayo ngayon para subukan ang pinaka-popular na mom and pop shop that has been serving our fellow Manileños with an honest-to-goodness sweet treat na talagang staple na para sa ating mga Pinoy. Walang iba yan kundi ang ube halaya ni Nanay Nida. Yay! Hi, Nay. Hello. But where in Manila ang Nanay Nidas? Whether riding a jeep papuntang Quiapo or West Avenue, magpapaba lang sa Vicente Cruz Street along España. And after a few steps, voila! Bubungad na sa inyo ang sweet and sumptuous delicacies na to. Nay Needs, paano mo naisipang simulan to? Sabi ng anak ko, Margaret, mag-try kaming leche flan. Kaya po pinag-aralan po niya. So specialty ni Margaret ang leche Opo, flan. opo. Tapos sabi niya,
Sa'yo na lang yung ube sa akin na leche flan. So, mother and daughter pala to, na combination. Ganda. Okay, kaya naman masarap talaga. Guaranteed sariwa and no added preservatives. Bukod sa usual ingredients, yan lang naman daw ang sikreto ng ube halaya at ibang produkto ng Nanay Nidas. Sa katunayan, umaabot daw sila sa 500 kilograms ng ginadgad na ube halaya araw-araw. So nakikita natin yung mga butter dyan sa gilid. Nakikita din natin lumalabas yung mga cream. Gano'ng katagal to na hinahalo? 2 hours, 3 hours. 2 hours tuloy-tuloy. Opo. Nay, baka napapagod ka na. Okay lamang masubukan ni Rian. Okay. Sabi ko nga, may dala akong malakas dito. Pala eh, siya ang susubok, hindi ako. You know. Nay, dito ba habang naghahalo kayo dito, minsan pwedeng sabay? Isa lang po talaga kasi ano yung... Pero may papakita ko sa'yo, pwedeng sabay yan. Pwede po. Pwede ba? Kayong dalawa. Ito, sabay. Ah! Ganyan gawin yan, ha? Naiisip ko na kung ano soundtrack nito, ah. Yan, ikot mo lang. Yan, mas masarap tong ubi halaya na gagawin namin. Baka sumobra sa tamis yan. Ha? Ayun o, nilalanggam na. Baka sumobra sa tamis yung ano. O, tama na. Sweet mo talaga, SV. Mas lalo tuloy akong nag-crave for sweets. Tikman na nga natin ang ube halaya ng Nanay Nidas. Ready? Go, sabay tayo. Naku, amoy pa lang. Wow, 1, 2, yay. Whoop, cheers. Mmm. Parang lasa ng pure ube. Sobrang creamy, tapos nalalasahan mo talaga yung ube. Tsaka yung pinakagusto ko sa kanya, yung texture niya na may mga buong bits pa. Okay, last na, promise. Napaparami ka dito? Alam nyo, ang maganda dito sa mga local stores tulad ng Nanay Nidas ay nakakatulong siya para maipakilala yung buong community. Ang tagumpay ni Nanay Nida ay tagumpay ng buong Sampaloc. And speaking of local, isa pa sa mga pinaka-highly recommended sa Maynila ang Aling Janet Special Palabok and Barbecue. Dito sa Hermosa Street sa Tondo. Since 1976 pa ang barbecuehan na ito. Ang sikreto raw sa patuloy na pagtangkilik sa kanila ng mga Manileño ay dahil daw sa kanilang secret homemade sauce recipe that has been passed down for generations. Secret. Sarili kong gawa yun. Siguro sa lasa. Sa lasa na meron pang halong magmamahal. At sa lasa lang ulam na. Sabi nga nila, sarsa pa lang ulam na. Siyempre, kasama na rin dyan ang kanilang primera klaseng karne. Sarap talaga dito. Hindi nakakasawa. Talagang wala po siyang katulad. Food tripping in Manila is guaranteed to always be one for the books. Kaya tara, let's explore our country's capital city. Malay nyo, may madiscover kayong bagong viral food stop. Up next, a fun and alternative way to commute para makaiwas sa matinding traffic. Sa pagbabalik yan ng Where in Manila.